Sa isang tahimik at liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, naninirahan si Mang Cardo, isang mahirap ngunit masipag na magsasaka. Araw-araw ay bumabangon siya bago pa sumikat ang araw, tangan ang kanyang lumang itak at umaasang may aanihin mula sa lupang matagal ng tila napagod sa pagbibigay. Ang kanyang kubo ay yari sa kawayan at pawid, nakatayo sa gilid ng kanyang maliit na sakahan. Sa paligid nito ay iilang pananim, kamote, mais at ilang gulay, na kadalas ay hindi sapat upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang kanyang pag-asa. Para kay Mang Cardo, ang bawat patak ng pawis ay may kapalit na biyaya, gaano man ito kaliit. Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng isang matandang puno ng balite sa gitna ng kanyang bukid, napansin niya ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi ito tulad ng karaniwang simoy na dulot ng papalubog na araw. May kakaibang katahimikan na tila may nagmamasid. Hindi nagtagal, may narinig siyang mahina ngunit malalim na tinig. "Pagod ka na, magsasaka." Napabalikwas si Mang Cardo at napatingin sa paligid. Walang tao. Ang kanyang puso'y bahagyang kumabog ng mas mabilis. "Sino ka? Magpakita ka!" sigaw niya, pilit pinatatag ang sarili. Mula sa likod ng malaking puno ng balite, dahan-dahang lumitaw ang isang higanteng nilalang. Maitim ang balat, malalaki ang mga mata, at may mahahabang braso na tila kayang yakapin ang buong puno. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. "Ako ang bantay ng punong ito," wika ng nilalang. "Isa akong kapre." Napaurong si Mang Cardo, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, nanatili siyang nakatitig, pilit inuunawa ang kanyang nakikita. "Bakit ka narito?" tanong niya. "Matagal na kitang pinagmamasdan," sagot ng kapre. "Nakikita ko ang iyong pagsusumikap kahit na halos wala ka ng ani. Hindi ka nananamantala, hindi ka nanlalamang. Bihira ang katulad mo." Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o makikinig. "Kung nais mo," patuloy ng kapre, "maaari kitang tulungan." Napakunot ang noo ng magsasaka. "Tulungan? Paano?" "May kapangyarihan ako sa lupang ito. Kaya kong pagyamanin ang iyong pananim, padamihin ang iyong ani, at siguraduhin hindi ka na magugutom. Ngunit kapalit nito, nais kong makisendi sa iyo." "Makisendi?" ulit ni Mang Cardo. "Ibig sabihin, makikihati ako sa iyong ani. Hindi lahat, ngunit sapat upang manatili akong malakas at manatiling buhay ang punong ito." Napaisip si Mang Cardo. Ang alok ay tila napakaganda upang tanggihan. Ngunit sa kanyang karanasan, alam niyang hindi lahat ng madaling bagay ay mabuti.
Ano ang kapalit bukod sa ani? Tanong niya. Wala nang iba, sagot ng kapre. Hindi kita sasaktan, hindi ko rin hihingin ang iyong kaluluwa o buhay. Ang nais ko lamang ay ang respeto sa aming tirahan at ang iyong katapatan sa ating kasunduan. Tahimik na nag-isip si Mang Cardo. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain, ang mga panahong halos sumuko na siya. Ngunit naalala rin niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na nanlilinlang. Paano ko masisiguro na hindi mo ako lolokohin? Tanong niya. Ngumiti ang kapre, isang ngiting hindi nakakatakot kundi tila may bahid ng lungkot. Sa mundo namin, ang salita ay higit pa sa ginto. Kapag ako'y nangako, hindi ko ito sisirain. Matagal na katahimikan ang sumunod. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na paggalaw ng mga dahon ang maririnig. Sa huli, napabuntong hininga si Mang Cardo. Sige, sabi niya, tatanggapin ko ang tulong mo. Ngunit kung sakaling ako'y lokohin mo, hahanap ako ng paraan upang wakasan ito. Tumango ang kapre. Makakaasa ka, simula bukas makikita mo ang pagbabago. Unti-unting naglaho ang kapre sa likod ng puno na para bang nilamon siya ng dilim. Kinagabihan, habang si Mang Cardo ay nakahiga sa kanyang kubo, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Totoo ba iyon? O bunga lamang ng kanyang pagod? Ngunit kinabukasan, nagising siya sa isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga pananim, na dati halos matuyo, ay naging luntian at malusog. Ang mga mais ay tumayog, ang mga gulay ay sumigla, at ang lupa ay tila muling nabuhay. Napaluhod si Mang Cardo sa gitna ng kanyang bukid, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Totoo nga, bulong niya. Mula sa lilim ng puno ng balite, may bahagyang galaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Sa halip, isang bagong pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam, ang pakikipagkasundo niya sa kapre ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Isang kwento ng pagtitiwala, pagsubok, at ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Mula nang tanggapin ni Mang Cardo ang alok ng kapre, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang lupang dati tuyot at matigas ay naging malambot at mabunga. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang sumisigla ang kanyang mga pananim. Ang mga mais ay nagiging mas matangkad kaysa sa kanya. Ang mga dahon ay luntian at makintab, at ang mga bunga ay malalaki at masustansya. Hindi nagtagal, nagsimula nang mapansin ng mga taga-baryo ang kakaibang pagbabago sa kanyang sakahan. Parang himala ang nangyayari kay Mang Cardo, bulong ng ilan. Siguro'y may natagpuan siyang lihim na paraan, sabi naman ng iba. Ngunit nanatiling tahimik si Mang Cardo. Hindi niya ibinunyag ang kanyang kasunduan sa kapre.
Sa tuwing siya'y mag-aani, tahimik niyang iniiwan ang bahagi ng ani sa ilalim ng puno ng balite. Isang sako ng mais, ilang bungkos ng gulay, o anumang nararapat sa kanilang napagkasunduan. At sa tuwing gabi, kapag ang buwan ay mataas na sa langit, nararamdaman niya ang presensya ng kapre. Hindi ito nagpapakita, ngunit alam niyang naroon ito, tahimik na kinukuha ang bahagi nito. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting umangat ang buhay ni Mang Cardo. Nakabili siya ng bagong kagamitan sa pagsasaka. Naayos niya ang kanyang kubo at nagkaroon pa siya ng sapat na pagkain upang hindi na mangamba sa susunod na araw. Ngunit kasabay ng kanyang pag-unlad ay ang pagdami ng mga matang nakamasid. Isang araw, dumating sa kanyang bukid si Tano, isang kapwa magsasaka na kilala sa pagiging mausisa. Cardo, tawag nito habang nakatingin sa kanyang masaganang taniman. Paano mo nagawa ito? Pareho lang naman ang lupa natin noon. Ngumiti lamang si Mang Cardo. Sipag at tiyaga lang, Tano. Hindi na kontento si Tano sa sagot. Napansin niya ang kakaibang ayos ng ani. Parang may bahagi na laging iniiwan sa ilalim ng puno ng balite. Bakit may mga iniiwan ka roon? Tanong niya, sabay turo sa puno. Sandaling natahimik si Mang Cardo. Alay ko lang iyon bilang pasasalamat sa lupa. Tumango si Tano, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong pagdududa. Mula noon, nagsimula ng magmanman si Tano. Samantala, isang gabi habang si Mang Cardo ay naghahanda ng kanyang ihahating ani, muling nagpakita ang kapre. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang anyo nito at mas mabigat ang kanyang presensya. Masagana ang iyong ani, wika ng kapre. Oo, sagot ni Mang Cardo. Salamat sa iyong tulong. Tahimik silang nagkatitigan. Ngunit napansin ni Mang Cardo na tila may iniisip ang kapre. May problema ba? Tanong niya. May nararamdaman akong kakaiba, sagot ng kapre. May ibang taong nagtatangkang alamin ang ating kasunduan. Agad na naalala ni Mang Cardo si Tano. Hindi ko siya pinagsabihan, mabilis niyang sabi. Ngunit mukhang naghihinala siya. Mag-ingat ka, babala ng kapre. Hindi lahat ng tao ay marunong rumespeto sa hindi nila nauunawaan. Napayuko si Mang Cardo. Alam niyang tama ang kapre. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat siya. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. At isang gabi, habang siya'y natutulog, may isang aninong dahan-dahang lumapit sa kanyang bukid. Si Tano. Tahimik siyang nagtago sa likod ng mga halaman, nakatingin sa puno ng balite kung saan nakalapag ang bahagi ng ani. Hindi nagtagal, lumamig ang hangin at muling nagpakita ang kapre. Nanlaki ang mga mata ni Tano sa kanyang nakita.
Hindi siya makapaniwala. Ngunit sa halip na umatras, nanatili siya, nakamasid, nag-aabang. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong panganib. Isang panganib na maaaring sumira hindi lamang sa kasunduan, kundi pati sa tiwala na unti-unting nabuo sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim. At hindi alam ni Mang Cardo, ang katahimikan ng kanyang masaganang buhay ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Sa dilim ng gabi, nanatiling nakatago si Tano sa likod ng makakapal na halaman. Hindi siya halos humihinga, natatakot na baka siya'y mapansin ng nilalang na kanyang nasaksihan. Ang kapre, na ngayoy malinaw niyang nakikita, ay tahimik na lumapit sa ilalim ng puno ng balite at sinimulang kunin ang iniwang ani ni Mang Cardo. Ang bawat galaw nito ay mabigat ngunit maingat, tila sanay sa pag-iingat ng katahimikan ng gabi. Sa kabila ng laki nito, walang ingay ang kanyang mga hakbang. Hindi na napigilan ni Tano ang kanyang sarili. "Kapre!" Mahina niyang bulong. Sa isang iglap, tumigil ang nilalang. Unti-unti nitong ibinaling ang ulo sa direksyon ni Tano. Ang mga mata nito ay kumislap sa dilim. Hindi galit, kundi matalim at mapanuri. "Lumabas ka," wika ng kapre sa mababang tinig. Nanginig si Tano, ngunit alam niyang wala na siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang mga kamay at pawisan ang noo. "Huwag mo akong saktan," sabi niya. Matagal siyang tinitigan ng kapre bago ito nagsalita. "Bakit ka narito?" Ako'y nagtataka lamang," sagot ni Tano. "Paano naging ganito kayaman ang ani ni Mang Cardo? At ngayon, alam ko na." Napabuntong hininga ang kapre. "Hindi ito para sa iyo," wika nito. "Ang kasunduang ito ay sa pagitan namin ng magsasaka." Ngunit sa halip na umatras, biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Tano. Ang takot ay napalitan ng kasakiman. "Kung kaya mong tulungan si Mang Cardo, kaya mo rin akong tulungan," giit niya. "Mas malaki ang lupa ko kaysa sa kanya. Mas marami akong maibibigay sa iyo." Hindi agad sumagot ang kapre. Sa halip, tinitigan lamang nito si Tano na tila sinusukat ang kanyang pagkatao. "Ang tulong ko ay hindi para sa mga taong ang hangarin ay puro sarili lamang," malamig na sagot nito. Nagalit si Tano. "Hindi patas iyon," sigaw niya. "Bakit siya? Ano ang meron sa kanya na wala ako?" "Mayroon siyang respeto," sagot ng kapre. "At marunong siyang makontento." Ang mga salitang iyon ay lalong nagpasiklab ng galit ni Tano. "Kung ganoon, ibubunyag ko ang lihim ninyo," pagbabantan niya. "Sasabihin ko sa buong baryo na may kapre sa bukid na ito." Sa unang pagkakataon, nagbago ang aura ng kapre. Ang hangin ay biglang bumigat at ang mga dahon ay tila tumigil sa paggalaw. "Kung gagawin mo iyon,
Wika nito, hindi lamang ikaw ang malalagay sa panganib. Ngunit hindi na nakinig si Tano. Sa kanyang isip na naigang inggit at galit. Kinabukasan, maagang pumunta si Tano sa baryo at nagsimulang ikwento ang kanyang nakita. Marami ang hindi naniwala, ngunit mayroon ding nakinig, lalo na ang mga taong matagal nang nagtataka sa biglaang pag-asenso ni Mang Cardo. May nilalang na tumutulong sa kanya, sabi ni Tano. Isang kapre sa ilalim ng puno ng balite. Unti-unting kumalat ang balita. Nang makarating ito kay Mang Cardo, siya'y nabahala. Agad siyang pumunta sa puno ng balite ng dapit hapon. "Kapre," tawag niya. "Magpakita ka." Lumabas ang kapre, ngunit sa pagkakataong ito, mabigat ang kanyang presensya. "Alam ko na," sabi nito. "Patawad," agad na sagot ni Mang Cardo. "Hindi ko sinadyang may makaalam." "Hindi mo kasalanan," tugon ng kapre. Ngunit ang tao na iyon ay nagdala ng panganib. Napaupo si Mang Cardo sa lupa, hawak ang kanyang ulo. Ano ang mangyayari ngayon? Kapag mas maraming tao ang naniwala, paliwanag ng kapre, maaari nilang subukang gambalain ang aking tahanan, at kapag nangyari iyon, mawawala ang balanse ng lugar na ito. "May magagawa pa ba tayo?" tanong ni Mang Cardo. Sandaling natahimik ang kapre bago sumagot. "May isa pang paraan, ngunit ito'y mangangailangan ng iyong lakas ng loob at pagtitiwala." Tumingala si Mang Cardo. "Ano iyon?" "Kapag dumating ang mga taong iyon," sabi ng kapre, "kailangan mong ipaglaban ang tama, hindi para sa akin, kundi para sa lupang ito at sa iyong pinaghirapan." Mahigpit na napahawak si Mang Cardo sa lupa. Handa ba siyang harapin ang buong baryo? Handa ba siyang ipagtanggol ang isang nilalang na kinatatakutan ng lahat? Sa gitna ng lumalakas na bulong ng mga tao at papalapit na unos, unti-unting nasusubok ang kanyang katatagan. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ani ang nakataya, kundi ang kanyang dangal, ang kanyang paniniwala, at ang kapalaran ng kanilang kasunduan. Hindi nagtagal, ang mga bulong-bulungan sa baryo ay naging lantad na usapan. Sa bawat sulok, sa poso, sa tindahan, sa ilalim ng punong kahoy, iisa ang paksa, ang kapre sa bukid ni Mang Cardo. Ang ilan ay natatakot, ang iba na may nagdudududu, ngunit may iilan na pinangunahan ni Tano na puno ng galit at kasakiman. "Kung totoo man iyon," sabi ni Tano sa harap ng ilang kalalakihan, "dapat natin itong paalisin. Hindi dapat may nilalang na ganyan sa baryo natin. At kung kaya nitong magbigay ng masaganang ani?" tanong ng isa. "Mas lalong mapanganib," sagot ni Tano. "Baka mamaya may hinihingi itong kapalit na hindi natin alam." Sa huli, napagkasunduan ng ilan na puntahan ang bukid ni Mang Cardo kinagabihan.
May dala silang mga sulo, kahoy, at matatalim na kasangkapan. Hindi malinaw kung ano ang balak nilang gawin, ngunit tiyak na hindi iyon para makipag-usap. Samantala, sa kanyang kubo, hindi mapakali si Mang Cardo. Ramdam niya ang paparating na gulo. Lumabas siya at tumingin sa direksyon ng puno ng balite. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay tila may dalang babala. "Kapre," mahina niyang tawag. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang nilalang. "Darating na sila," sabi nito. Tumango si Mang Cardo. "Alam ko, hindi mo kailangang harapin ito," dagdag ng kapre. "Maaari akong umalis at tapusin ang kasunduan natin." Biglang napatingin si Mang Cardo. "At iiwan ko ang lahat, ang lupa, ang ani, at ikaw? Mas mahalaga ang iyong kaligtasan," sagot ng kapre. Ngunit umiling si Mang Cardo. "Hindi tama iyon," mariin niyang sabi. "Tinulungan mo ako ng walang panlilinlang. Hindi kita iiwan ngayon na ikaw naman ang nangangailangan." Sandaling natahimik ang kapre. Sa unang pagkakataon, tila nabigla ito sa sagot ng tao. "Handa ka bang harapin ang sarili mong kababayan?" tanong nito. "Kung iyon ang tama, oo," sagot ni Mang Cardo. Maya-maya pa, nagsimulang marinig ang ingay mula sa malayo, mga yabag, mga boses, at ang pagliyab ng mga sulo. Dumarating na ang mga taga-baryo. Lumapit si Mang Cardo sa gitna ng kanyang bukid at tumayo roon mag-isa. Sa likod niya ay ang punong balite, tahimik ngunit tila nagmamasid. Isa-isang lumitaw ang mga tao, pinangungunahan ni Tano. "Cardo," sigaw nito. "Lumayo ka dyan. Alam na namin ang lihim mo." Hindi umatras si Mang Cardo. "Walang lihim," sagot niya. "May kasunduan lamang." "Kasunduan sa kapre," sigaw ng isa. "Iyan ay laban sa kalikasan." "Hindi siya masama," giit ni Mang Cardo. "Tinulungan niya ako ng walang hinihinging kapalit, kundi bahagi ng ani." "Hindi kami naniniwala," sagot ni Tano. "Ang mga tulad niya ay mapanlinlang." Habang umiinit ang pagtatalo, biglang lumakas ang hangin. Ang mga sulo ay kumisay, at ang mga dahon ng balite ay nag-ingay. Mula sa likod ni Mang Cardo, unti-unting lumitaw ang kapre. Napaatras ang ilan sa mga tao. Ang iba na may napahigpit ang hawak sa kanilang dala. "Umalis kayo," malalim na wika ng kapre. "Wala kayong dapat ipaglaban dito." Ngunit sa halip na umatras, mas lalong tumapang si Tano. "Hindi!" sigaw niya. "Hindi ka nababagay sa lugar na ito." Itinaas niya ang hawak na kahoy, tila handang umatake. Sa sandaling iyon, mabilis na humarang si Mang Cardo. "Huwag!" sigaw niya. Nagulat ang lahat. "Kung may galit kayo," patuloy ni Mang Cardo, "sa akin ninyo ibuhos.
Ako ang pumayag sa kasunduan. Ako ang nakinabang. Tahimik ang lahat. Ngunit huwag ninyo siyang saktan, dagdag niya. Hindi niya kayo sinaktan kailanman. Ang mga salita ni Mang Cardo ay tila tumagos sa ilan, ngunit hindi kay Tano. Niloloko ka lang niya, sigaw nito. Hindi mo alam ang tunay niyang pakay. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo, sagot ni Mang Cardo. At mas nakita ko ang kasamaan sa tao kaysa sa kanya. Napahinto si Tano, ngunit ang kanyang galit ay hindi pa rin nawawala. Sa gitna ng tensyon, tila may dalawang puwersang naglalaban, ang takot at ang katotohanan. At sa gitna nito, nakatayo si Mang Cardo, handang ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil sa likod ng galit at inggit, may mas malalim pang dahilan kung bakit ayaw tumigil ni Tano. At iyon ay unti-unti pang mahahayag. Sa gitna ng nag-aalab na tensyon sa bukid ni Mang Cardo, nanatiling matalim ang tingin ni Tano. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kahoy na tila sandata, at ang kanyang dibdib ay mabilis ang paghinga, hindi dahil sa takot, kundi sa matagal ng kinikimkim na galit. Tahimik ang karamihan sa mga taga-baryo. Ang ilan ay nag-aalinlangan na, ngunit si Tano ay tila hindi na mapipigilan. Akala ninyo ba naiinggit lang ako? Biglang sigaw ni Tano. Hindi ninyo alam ang pinagdaanan ko. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi nila inaasahan ang pagbabagong iyon sa kanyang tono. Taon-taon akong nagtatanim, patuloy niya, ngunit laging nauuwi sa wala. Nasira ang lupa ko, tinamaan ng peste ang mga pananim ko, at walang tumulong sa akin. Napatingin si Mang Cardo sa kanya, tahimik na nakikinig. Habang ako'y naghihirap, dagdag ni Tano, bigla kang yayaman? At ngayon, malalaman ko na may tumutulong sa iyo na hindi man lang nagpakita sa amin? Napayuko si Mang Cardo. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ko ito hiningi para maging higit sa inyo, sagot niya. Tinanggap ko lang ang tulong dahil wala na akong ibang malapitan. Kung ganoon, giit ni Tano, dapat pantay-pantay tayo. Kung may kapre na kayang tumulong, bakit hindi niya tulungan ang lahat? Tahimik na nakamasid ang kapre. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tano, tila sinusuri ang lalim ng kanyang damdamin. Ang tulong, wika ng kapre, ay hindi ibinibigay sa lahat ng basta-basta. Ito ay para sa mga handang gumalang at tumanggap ng walang kasakiman. Kasakiman? Ulit ni Tano, puno ng galit. Gusto ko lang mabuhay ng maayos. Ngunit handa kang manira para doon, sagot ng kapre. Iyan ang pagkakaiba ninyo. Sandaling natahimik si Tano, ngunit sa halip na matauhan, mas lalong tumigas ang kanyang mukha. Kung hindi mo ako tutulungan, sabi niya, sisiguraduhin kong wala ka nang matitirhan dito.
bigla niyang ibinato ang hawak na kahoy patungo sa puno ng balite. Napasinghap ang mga tao. Ngunit bago pa man ito tumama, mabilis na kumilos ang kapre. Sa isang iglap, nahinto ang kahoy sa hangin at bumagsak sa lupa nang walang lakas. Lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nag-ingay at ang paligid ay tila nabalot ng kakaibang puwersa. Hindi ko nais makasakit, malalim na wika ng kapre. Ngunit hindi ko hahayaang sirain ninyo ang aking tahanan. Napaatras ang ilan sa mga taga-baryo. Ang iba nama'y nagsimulang matakot. Ngunit si Tano ay nanatiling nakatayo. Kung ganoon, sabi niya, babalik kami. At sa susunod, hindi na kami magdadalawang isip. Tumalikod siya at naglakad palayo, kasunod ang ilan sa mga tao. Ngunit may mga naiwan, mga taong nagdadalawang isip, mga taong hindi sigurado kung sino ang tama. Unti-unting nagbalikan sa katahimikan ang bukid. Napaupo si Mang Cardo sa lupa, pagod na pagod. Hindi ko ginusto na umabot sa ganito, mahina niyang sabi. Lumapit ang kapre. Ito ay hindi lamang tungkol sa iyo, tugon nito. Ito ay tungkol sa kung paano hinaharap ng tao ang hindi nila nauunawaan. May paraan pa ba upang maayos ito? Tanong ni Mang Cardo. Sandaling nag-isip ang kapre. Mayroon, sagot nito. Ngunit hindi ito magiging madali. Tumingala si Mang Cardo. Ano ang kailangan kong gawin? Hindi sapat ang pagtatanggol, sabi ng kapre. Kailangan mong patunayan sa kanila na ang kabutihan ay hindi lamang para sa iilan. Napaisip si Mang Cardo. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang laban ay hindi lamang para sa kanyang sarili o sa kapre, kundi para sa buong baryo. Ngunit paano niya babaguhin ang isip ng mga taong puno ng takot at galit? At higit sa lahat, paano niya haharapin si Tano na tila handang gawin ang lahat upang makuha ang nais? Sa ilalim ng punong balite, sa gitna ng malamig na hangin, nagsimula ang mas mabigat na hamon. Isang hamon na susubok hindi lamang sa kanyang tapang, kundi sa kanyang puso. Magdamag na hindi nakatulog si Mang Cardo. Sa bawat pag-idlip niya, bumabalik sa kanyang isipan ang galit ni Tano at ang takot sa mga mata ng ilan sa kanyang mga kababayan. Alam niyang hindi sapat ang pagtatanggol lamang. Kailangan niyang gumawa ng hakbang na magpapakita ng katotohanan. Pagsikat ng araw, agad siyang bumangon at nagtungo sa kanyang bukid. Masaganang muli ang kanyang mga pananim, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang tingin sa mga iyon. Hindi na lamang ito bunga ng kanyang sipag at ng tulong ng kapre. Ito rin ay maaaring maging susi upang maibsan ang galit sa baryo. Tahimik siyang nag-ani. Ngunit sa halip na itabi lamang ang lahat para sa sarili at sa kasunduan, pinaghiwa-hiwalay niya ang kanyang ani sa 3 bahagi.
Ang una ay para sa kanyang pangangailangan. Ang ikalawa ay para sa kapre. At ang ikatlo, na pinakamalaki, ay inilaan niya para sa baryo. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang bawat bahay, dala ang kanyang ani. Para sa inyo, sabi niya, sa bawat taong kanyang inaabutan. Bilang pasasalamat at bilang patunay na walang masamang intensyon ang lahat ng nangyari. Marami ang nagulat. Ang ilan ay nahihiya. Ang iba ay hindi makapaniwala. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ng isang matandang babae. Dahil ayokong manatili ang takot sa ating baryo, sagot ni Mang Cardo. Mas mabuti nang magbahagi kaysa magtago. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang mga taong dati nag-aalinlangan ay nagsimulang mag-isip. Ngunit hindi lahat ay naaantig. Sa kabilang dako, si Tano ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong tumatanggap ng tulong mula kay Mang Cardo. Pinapakita lang niya na mas mabuti siya, bulong niya sa sarili. Panlilin lang pa rin iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagyang pagdududa na sumisibol. Samantala, nang dapit hapon, muling nagtungo si Mang Cardo sa puno ng balite. Dala-dala niya ang bahagi ng ani para sa kapre. Lumabas ang kapre, ngunit sa pagkakataong ito, tila mas tahimik ito kaysa dati. Napansin ko ang iyong ginawa, sabi nito. Oo, tugon ni Mang Cardo. Sinubukan kong ibahagi ang biyaya. Bakit? Tanong ng kapre. Dahil kung ako lang ang aangat, mananatili ang galit, sagot niya. Ngunit kung sabay-sabay kaming makikinabang, baka may pag-asa pang magbago ang kanilang pananaw. Sandaling tinitigan siya ng kapre. Iyan ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat tulungan, wika nito. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng puso ay madaling mabago. Tumango si Mang Cardo. Alam ko, lalo na kay Tano. Sa sandaling iyon, muling lumakas ang hangin, ngunit hindi tulad ng dati. May kakaibang pakiramdam, tila may paparating na mas mabigat na pagsubok. Hindi pa tapos ito, sabi ng kapre. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Cardo. Ang galit na hindi agad napapawi ay maaaring lumala, sagot nito. At kapag nangyari iyon, maaaring hindi na sapat ang kabutihan lamang. Napabuntong hininga si Mang Cardo. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Maghanda, tugon ng kapre. Hindi para lumaban, kundi para manindigan. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagbabahagi ni Mang Cardo. Marami sa mga taga-baryo ang nagsimulang magpasalamat. Ang ilan ay lumapit pa upang humingi ng paumanhin sa kanilang pagdududa. Ngunit si Tano ay lalong naging tahimik. At sa kanyang katahimikan, may nabubuong plano. Isang plano na hindi na lamang bunga ng inggit, kundi ng matinding pagnanais na patunayan
na mali si Mang Cardo. At sa paglapit ng gabi, habang ang buwan ay unti-unting sumisilip sa kalangitan, ang kapalaran ng bukid at ng buong baryo ay muli na namang haharap sa isang matinding pagsubok. Sa mga sumunod na araw, tila naging payapa ang baryo. Marami ang natulungan ni Mang Cardo at unti-unting nabawasan ang takot ng mga tao sa kanyang bukid. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isang pusong lalong pinadilim ng inggit. Si Tano. Tahimik lamang siyang nakamasid habang ang iba ay tumatanggap ng biyaya mula kay Mang Cardo. Sa bawat pasasalamat na naririnig niya, lalong tumitindi ang kanyang galit. Hindi ito dapat magpatuloy, bulong niya sa sarili. Hindi siya ang dapat hangaan. Isang gabi, umalis siya nang hindi napapansin. Hindi siya nagtungo sa bukid ni Mang Cardo, kundi sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, lampas sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga tao. Habang siya'y naglalakad, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagiging mas matataas at mas siksik, at ang hangin ay mas malamig at mabigat. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang isip, iisa lamang ang layunin, hanapin ang paraan upang mapatalsik ang kapre at mapatunayan na siya ang dapat makinabang. Matagal siyang naglakad hanggang sa makarating sa isang lugar na halos walang liwanag. Doon, may isang lumang punong tila mas matanda pa sa balite sa bukid ni Mang Cardo. Tumigil si Tano at huminga ng malalim. Kung may iba pang nilalang sa kagubatang ito, sabi niya, magpakita kayo sa akin. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, may narinig siyang mahinang halakhak. Hindi ito tulad ng sa kapre. Ang tunog ay mas matinis, mas malamig, at may bahid ng panlilinlang. Bakit mo kami hinahanap, tao? Tanong ng isang tinig mula sa dilim. Napalingon si Tano. Mula sa anino, may dahan-dahang lumitaw na maliit ngunit kakaibang anyo. Isang nilalang na hindi kasing laki ng kapre, ngunit may mga matang kumikislap sa dilim. Ako'y naghahanap ng kapangyarihan, sagot ni Tano. May kapre sa bukid ng aming baryo. Gusto ko siyang paalisin. Wika ng nilalang. Ang kapre sa balite. Kilala namin siya. Kung ganoon, sabi ni Tano, tulungan ninyo ako. Gusto kong mawala siya. Sandaling natahimik ang nilalang, tila nag-iisip. May kapalit ang aming tulong, sagot nito. Handa akong magbigay ng kahit ano, mabilis na sabi ni Tano. Sigurado ka ba? Tanong ng nilalang. Hindi mo pa alam kung ano ang hihingin namin. Hindi nagdalawang isip si Tano. Unti-unting lumapit ang nilalang. Ang kanyang anyo ay tila nagbabago sa dilim at ang kanyang mga mata ay mas lalong nagningning. Kung ganoon, sabi nito, ibibigay namin sa iyo ang kapangyarihang kailangan mo. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang galing sa galit ay may kapalit.
na hindi mo kayang takasan. Ngunit hindi na nakinig si Tano. Sa kanyang puso, nanaig na ang pagnanais na manaig. Samantala, sa bukid ni Mang Cardo, muling nagpakita ang kapre. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang kilos. May gumagalaw sa kagubatan, sabi nito. Napatingin si Mang Cardo. Ano iyon? Isang puwersang hindi dapat ginagalaw, sagot ng kapre. At may taong gumising dito. Agad na naisip ni Mang Cardo si Tano. Siya ba? Tanong niya. Hindi sumagot ang kapre, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Kung ganoon, sabi ni Mang Cardo, kailangan nating pigilan siya. Hindi ito magiging madali, tugon ng kapre. Ang landas na tinahak niya ay puno ng panganib, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat. Tumingin si Mang Cardo sa malayo, sa direksyon ng kagubatan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng alitan lamang. May mas madilim na puwersang papasok. Isang puwersang maaaring sumira hindi lamang sa kanilang kasunduan, kundi sa buong baryo. At habang papalalim ang gabi, nagsisimula ng gumalaw ang anino ng mas malaking panganib. Mabigat ang pakiramdam ng gabi sa buong baryo. Kahit walang malinaw na dahilan, tila may kakaibang lamig na bumabalot sa hangin. Isang lamig na hindi dala ng panahon kundi ng presensyang hindi nakikita. Sa kubo ni Mang Cardo, hindi siya mapakali. Ang mga sinabi ng kapre ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Alam niyang may masamang nangyayari at ang pinagmumulan nito ay hindi na lamang galit ng tao, kundi isang puwersang hindi nila ganap na nauunawaan. Lumabas siya at tumingin sa kagubatan. Tahimik ito, ngunit ang katahimikan ay tila may itinatagong lihim. Hindi ako pwedeng manatili lang dito, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang itak at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon na pinaghihinalaan niyang pinuntahan ni Tano. Sa ilalim ng punong balite, agad na nagpakita ang kapre. Saan ka pupunta? Tanong nito. Sa kagubatan, sagot ni Mang Cardo. Kailangan kong hanapin si Tano. Umiling ang kapre. Delikado iyon. Ang puwersang kanyang ginising ay hindi basta nilalang lamang. Maaari ka nitong lokohin, iligaw, o mas masahol pa. Kung pababayaan ko siya, sagot ni Mang Cardo, mas lalo itong lalala. Tahimik na tumingin ang kapre sa kanya, tila muling sinusukat ang kanyang determinasyon. Kung ganoon, sabi nito, sasamahan kita. Nagulat si Mang Cardo. Hindi ba delikado para sa iyo na lumayo sa puno? Mas delikado kung hahayaan natin ito, tugon ng kapre. At sa unang pagkakataon, iniwan ng kapre ang kanyang punong balite. Magkasabay silang naglakad patungo sa kagubatan. Isang tao at isang nilalang na magkaiba ang mundo, ngunit iisa ang layunin. Habang sila'y papalalim,
Unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila yumuyuko, ang hangin ay mas mabigat, at ang mga tunog ng gabi ay nawawala. Hanggang sa marinig nila ang isang tinig. Dumating ka rin, Mang Cardo. Mula sa dilim, lumitaw si Tano. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang liwanag at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Hindi na ang dating magsasakang puno ng galit, kundi isang taong may hawak na kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Tano, mahina ngunit matatag na sabi ni Mang Cardo. Ano ang ginawa mo? Ngumiti si Tano. Kinuha ko lang ang nararapat sa akin, sagot niya. Kung kaya mong makipagkasundo sa kapre, kaya ko ring makipagkasundo sa iba. Biglang lumamig ang hangin. Mula sa likod ni Tano, may gumalaw na anino. Hindi malinaw ang anyo, ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Hindi mo naiintindihan ang pinasok mo, sabi ng kapre na ngayoy nasa tabi ni Mang Cardo. Mas naiintindihan ko kaysa sa iniisip mo, sagot ni Tano. Hindi ako naging mahina. Natuto lang akong lumaban. Hindi ito laban, giit ni Mang Cardo. Ito ay pagkawasak para sa iyo at sa amin. Ngunit umiling si Tano. Huli na ang lahat, sabi niya. Tinanggap ko na ang kapalit. Napahinto si Mang Cardo. Ano ang kapalit? Tanong niya. Sandaling natahimik si Tano, ngunit ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Sa likod niya, ang anino ay tila gumalaw, parang buhay, parang naghihintay. Hindi ko na kailangan pang sabihin, mahina niyang sagot. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno ay umingay, at ang lupa ay tila bahagyang yumanig. Umalis ka na rito, Mang Cardo, dagdag ni Tano. Hindi ka na bahagi nito. Ngunit hindi umatras si Mang Cardo. Hindi kita iiwan, sabi niya. Hindi ganito ang dapat mong kahantungan. Nagkatinginan silang dalawa. Isang dating magkaibigan na ngayon ay nasa magkaibang landas. Sa pagitan nila ay ang kapre, tahimik ngunit handang kumilos. At sa likod ni Tano, ang anino, lumalakas, lumalapit, at tila naghihintay ng sandaling ito. Ang gabi ay naging saksi sa isang mas malalim na tunggalian, hindi lamang ng lakas, kundi ng puso at kaluluwa. At sa susunod na mangyayari, may isa na kailangang magbayad ng tunay na halaga ng kapangyarihan. Sa gitna ng madilim na kagubatan, ang hangin ay tila naging mabigat sa bawat paghinga. Nakaharap si Mang Cardo kay Tano, ngunit ang dating anyo ng kanyang kababayan ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, at ang kanyang presensya ay hindi na lamang sa kanya, kundi sa nilalang na nasa likod niya. Unti-unting gumalaw ang anino. Hindi ito ganap na nakikita, ngunit sapat upang maramdaman ang malamig at mabigat nitong kapangyarihan.
Ang paligid ay tila sumisikip at ang mga puno ay parang napipilitang yumuko sa presensya nito. Tano, muling wika ni Mang Cardo, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang bitawan iyan. Ngunit ngumiti si Tano, isang ngiting walang init. Hindi mo pa rin naiintindihan, sagot niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may lakas ako. Hindi na ako ang taong laging talunan. Hindi iyan tunay na lakas, sagot ni Mang Cardo. Hiniram mo lang iyan at may kapalit. Sa sandaling iyon, tila sumagot ang anino. Isang malamig na tinig ang umaling-aungaw sa paligid, hindi malinaw kung saan nagmumula. Ang kapalit ay bahagi na niya. Napaatras si Mang Cardo. Kahit ang kapre ay tila naging alerto. Nilalang ng dilim, wika ng kapre, huwag mong tuluyang kunin ang taong iyan. Siya ang lumapit sa amin, tugon ng tinig, at tinanggap niya ang aming alok. Napatingin si Mang Cardo kay Tano. Ano ang ibinigay mo? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Tano, ngunit unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Ang aking sarili, mahina niyang sabi. Nang sandaling iyon, parang bumigat ang mundo. Hindi, bulalas ni Mang Cardo. Hindi iyan ang sagot sa lahat ng paghihirap mo. Ngunit huli na. Unti-unting kumilos ang anino, parang yumayakap kay Tano. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginig, at ang kanyang mga mata ay mas lalong nagdilim. Hindi ko na kayang umatras, sabi niya. Kapag tumigil ako, mawawala ang lahat. Mas mahalaga ang sarili mo kaysa sa kapangyarihan, sigaw ni Mang Cardo. Sa unang pagkakataon, tila nag-alinlangan si Tano. Ngunit ang anino ay biglang gumalaw ng mas mabilis. Ang hangin ay umalingaw-ngaw at ang lupa ay tila yumanig. Ang kasunduan ay hindi na mababawi. Malamig na sabi ng tinig. Sa sandaling iyon, kumilos ang kapre. Lumapit ito kay Tano at itinaas ang kanyang kamay. Hindi upang manakit, kundi upang pigilan ang paglapit ng anino. Hindi pa tapos ang lahat, wika ng kapre. May natitira pang liwanag sa kanya. Ngunit ang anino ay lumaban. Isang malakas na puwersa ang bumangga sa kapre, dahilan upang ito'y bahagyang umatras. Ang buong kagubatan ay tila nagising sa lakas ng kanilang sagupaan. Mang Cardo, sigaw ng kapre. Kausapin mo siya. Ikaw lamang ang makakaabot sa kanya. Agad lumapit si Mang Cardo kay Tano, kahit na ang paligid ay nagiging mas mapanganib. Tano, sigaw niya. Alalahanin mo kung sino ka, hindi ka ganito. Nanginginig si Tano. Ang kanyang mga mata ay naglalaban, liwanag at dilim. Hindi ko na alam, mahina niyang sabi. Pagod na ako sa pagiging kulang. Hindi ka kulang, sagot ni Mang Cardo. Nawala ka lang sa landas.
pero kaya mo pang bumalik. Unti-unting bumagal ang galaw ng anino, ngunit hindi ito tuluyang tumigil. Kailangan niyang magpasya, sabi ng malamig na tinig. Mananatili siya sa amin o lalaban siya. Tahimik ang lahat. Ang hangin ay tila huminto. At sa gitna ng dilim, si Tano ay nakatayo. Hawak ang kapangyarihang matagal niyang hinangad. Ngunit ngayon ay unti-unting kumakain sa kanya. Napapikit siya. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang kailangang gawin. Isang desisyong magtatakda ng kanyang kapalaran at ng kapalaran ng lahat ng nasa baryo. Sa gitna ng madilim na kagubatan, nanatiling nakapikit si Tano. Ang hangin ay tila tumigil at ang anino sa kanyang likuran ay naghihintay. Parang isang nilalang na handang sumunggab anumang sandali. Si Mang Cardo ay nakatayo sa kanyang harapan, umaasang maaabot pa ang kaibigan. Atin pang maayos ito, mahinahon ngunit matatag niyang sabi, hindi pa huli ang lahat. Ang kapre naman ay nanatiling handa. Pinipigil ang paglapit ng anino, ngunit ramdam na rin ang pagod sa patuloy na pagtutol. Pumili ka na, muling wika ng malamig na tinig mula sa dilim. Kapangyarihan o kalayaan. Unti-unting nagmulat si Tano ng mga mata. Sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang dilim. Ngunit may sumisilip na liwanag. Kung pipiliin ko ang kalayaan, mahina niyang sabi, ano ang mangyayari sa akin? Maaaring mawala ang lahat ng ibinigay sa iyo, sagot ng tinig. At maaaring hindi ka na muling maging katulad ng dati. Kung mananatili ka sa amin, dagdag nito, hinding-hindi ka na muling magiging mahina. Tahimik si Tano. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang nangingibabaw, kundi pagod at pagninilay. Naalala niya ang mga panahong siya'y nagtatanim sa ilalim ng init ng araw. Ang mga panahong umaasa siya na kahit kaunti, may aanihin siya. Naalala niya rin kung paano siya unti-unting napuno ng inggit hanggang sa tuluyan niyang nakalimutan kung sino siya. Napatingin siya kay Mang Cardo. Ikaw, hindi ka sumuko, sabi niya. Kahit wala ka, patuloy ka pa rin. Ngumiti ng bahagya si Mang Cardo. Dahil may paniniwala ako, sagot niya, at hindi iyon kayang palitan ng kahit anong kapangyarihan. Napapikit muli si Tano. At sa pagkakataong iyon, gumawa siya ng desisyon. Ayoko na, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Ayoko na ng ganitong lakas. Sa sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw ang kagubatan. Ang anino ay kumilos, hindi na parang naghihintay, kundi parang galit. Hindi mo maaaring talikuran ang kasunduan, sigaw ng tinig. Ngunit si Tano ay lumuhod. Hawak ang kanyang dibdib. Kahit mawala ang lahat, tatanggapin ko, sabi niya. Biglang lumiwanag ang paligid.
Isang malakas na puwersa ang sumiklab mula kay Tano at ang anino ay tila napaurong. Ang presensya nito ay unti-unting humina, parang tinatangay ng liwanag. Sumugod ang kapre at tumulong sa pagtulak sa anino palayo. Ngayon, sigaw nito. Sa huling sandali, tuluyang nawala ang anino, parang usok na naglaho sa hangin. Tahimik ang lahat. Ang kagubatan ay unti-unting bumalik sa dati nitong anyo. Ang hangin ay naging banayad at ang bigat sa paligid ay nawala. Nakahandusay si Tano sa lupa, hinihingal. Agad lumapit si Mang Cardo at inalalayan siya. Tapos na, sabi niya. Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Tano. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Ngumiti si Mang Cardo. Magkaibigan tayo, tugon niya. Lumapit ang kapre, tahimik na nakamasid sa kanilang dalawa. Hindi lahat ng tao ay kayang piliin ang tama sa gitna ng tukso, sabi nito. Ngunit nagawa mo. Napatingin si Tano sa kapre, may halong hiya. Patawad, sabi niya. Ang pag-amin ay simula ng pagbabago, sagot ng kapre. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa normal ang baryo. Si Tano ay nagsimulang muli, walang kapangyarihan, ngunit may bagong pananaw. Tinulungan siya ni Mang Cardo sa pagsasaka at unti-unti natuto siyang magsumikap ng walang inggit. Si Mang Cardo naman ay nagpatuloy sa kanyang kabutihan. Hindi na lamang siya umaasa sa tulong ng kapre, kundi ginagamit niya ang kanyang biyaya upang tulungan ang iba. At ang kapre. Nanatili ito sa ilalim ng puno ng balite, tahimik na nagbabantay, ngunit ngayon ay hindi na lamang isang nilalang ng dilim, kundi isang kaibigan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng magsasaka at ng mabuting kapre ay naging alamat sa baryo, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa ilalim ng punong balite, tila may bulong na nagpapaalala na ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay kayang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na landas. Wakas.